May isang dalagita sa Venezuela na may hawak sa kanyang kumakalam na sikmura, nagbebenta ng mga bulaklak sa gilid ng daan. Ngunit ngayon, siya ay nagpapatakbo ng isang marangyang flower shop sa gitna ng Maynila at nagpapalaki ng dalawang anak kasama ang kanyang Pilipinong asawa. Mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa, mula sa luha patungo sa ngiti, ano nga ba ang kamanghamanghang kapangyarihan ng Pilipinas na naging posible sa lahat ng pagbabagong ito sa kanyang buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Isabela Maria Rodriguez Gonzalez. Ako ay isang 36 taong gulang na babae, isinilang at lumaki sa Caracas, ang kabisera ng Venezuela sa Timog Amerika. At ngayon, maligaya akong namumuhay sa Bonifacio Global City sa Taguig, Pilipinas, kung saan itinatag ko ang isang pamilya kasama ang aking Pilipinong asawa, si Paulo de la Cruz, at magkasama naming pinapatakbo ang high-end flower design studio na Flor de Manila. Mayroon kaming isang 4 na taong gulang na anak na lalaki, si Angelo, at isang 2 taong gulang na anak na babae, si Sofia. Habang nakatayo ako rito sa harap ng mikropono upang ibahagi ang aking kuwento, tila hindi ka pani-paniwala, ngunit 13 taon lamang ang nakalilipas. Ako ay nasa isang sira-sirang kalye sa Venezuela, nagbebenta ng mga nalantang bulaklak upang makakain kahit isang beses sa isang araw at mabuhay. Noon, ni hindi ko matiyak kung saan manggagaling ang susunod kong pagkain, nawala na ang lahat ng pag-asa ko para sa hinaharap, at ang tanging magagawa ko ay ang mabuhay sa bawat araw. Paano ako nakarating mula sa ganoong kalagayan patungo sa matagumpay na buhay na mayroon ako ngayon? Sa pamamagitan ng aking kwento, nais kong ibahagi ng paunti-unti ang mga kamanghamanghang bagay na naranasan ko sa Pilipinas at ang mainit at malalim na pagmamahal ng mga Pilipino sa aking mahirap ngunit milagrosong paglalakbay. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa tagumpay ng isang individual. Ito rin ay isang matingkad na testimonya sa espesyal na kakayahan ng Pilipinas na tumanggap ng dayuhan at ang tunay na halaga nito bilang isang lupain ng pagkakataon. Ito rin ay isang pagpapahayag ng pasasalamat sa init ng lipunang Pilipino na tinanggap ang isang dayuhang babae mula sa kawalan ng pag-asa bilang isang tunay na kapamilya. Ang katotohanang nakakapagsalita ako sa inyo ngayon sa wikang Filipino ay isang himala sa ganang sarili. 13 taon na ang nakalipas, ang dalagitang nanginginig sa lamig sa mga lansangan ng Caracas ay hindi kailanman pinangarap na darating ang araw na ito. Ako ay likas na optimistiko at positibo, ngunit kasabay nito, mayroon din akong matatag na pagiging praktikal at makatotohanan. Kahit sa mahihirap na sitwasyon, hindi ako sumusuko at nagsisikap akong humanap ng solusyon hanggang sa huli. Gayunpaman, ang krisis pang-ekonomiya sa Venezuela ay isang napakalaking pader na hindi kayang lampasan ng pagsisikap lamang ng isang tao. Mula sa desperadong sitwasyong iyon, ang Pilipinas ang sumagip sa akin. Ang Pilipinas ay hindi lamang naging isang kanlungan para sa akin. Ito ay naging isang lupain ng pag-asa kung saan maaari kong simulan ang isang ganap na bagong buhay. Kaya, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi lamang isang pagbabahagi ng karanasan, kundi isang malalim na pagpapahayag ng pasasalamat sa Pilipinas. Ang aking sinilangang bansa, ang Venezuela, noong dekada 80 at 90, ay isa sa mga pinakamayaman at pinakapuno ng pag-asa na bansa sa Timog Amerika dahil sa langis na may pinakamalaking reserba sa mundo na 300 bilyong bariles. Tinawag itong Saudi Arabia ng Timog Amerika dahil sa kasaganaan nito sa ekonomiya at ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan ay mas mataas kaysa sa Chile o Argentina. Ang pera ng Venezuela noon, ang Bolivar, ay halos kapantay ng dolyar ng Amerika at maraming taga-Venezuela ang naglalakbay sa Amerika at Europa na tinatamasa ang isang marangyang buhay. Ang aking ama, si Rafael Rodriguez, ay isang veteranong petrochemical engineer na nagtrabaho ng higit sa 25 taon sa PDVSA, ang pambansang kumpanya ng langis, sa La Guaira Refinery. Matapos makuha ang kanyang doctorate sa chemical engineering mula sa Central University of Venezuela, siya ay naging isang eksperto sa larangan ng teknolohiya sa pagpipino ng langis. Malaki ang kanyang sahod at dahil doon, ang aming pamilya ay namuhay ng masagana, higit pa sa gitnang uri. Ang aking ina, si Marta Gonzales, ay isang veteranong guro
na nagturo sa mga bata sa loob ng 30 taon sa isang paaralang elementarya sa Miraflores District sa gitna ng Caracas. Siya ay may malaking pagnanasa sa literatura at sining at pagkatapos ng klase, tinuturuan niya ang mga bata kung paano bumigkas ng tula at magpinta. Ako ang bunso sa 3 magkakapatid na babae. Ang pangalawa, si Veronica, ay 3 taon ang tanda at naninirahan sa Miami, USA bilang isang accountant. Kami ay lumaki sa isang 2 palapag na bahay sa isang middle-class na lugar na tinatawag na Las Mercedes sa silangang Caracas at tunay na masaya ang aming pagkabata. Ang bahay na iyon ay may malawak na sala na 200 metro kwadrado, 4 na silid-tulugan at higit sa lahat, isang magandang hardin ng mga tropikal na halaman na may sukat na 500 metro kwadrado na inalagaan ng aking ina sa loob ng 20 taon. Ang hardin na iyon ay ang aking paraiso noong bata pa ako. Mayroon itong mga pulang rosas, dilaw na mirasol, lilang bougainvillea, puting sampaguita, rosas na gumamela, kahel na bird of paradise, pulang anthurium, dilaw na alamanda, at higit sa 30 iba't ibang uri ng tropikal na bulaklak na namumukadkad sa bawat panahon. Ang pinakapinapahalagahan ng aking ina ay isang espesyal na uri ng rosas na Sevillana na nakatanim sa gitna ng hardin na minana pa mula sa kanyang lola. Tuwing Mayo, namumunga ito ng 12 dosenang malalaking pulang bulaklak. Noong bata ako, pagkatapos ng klase at gawain sa bahay, naglalaro ako sa gitna ng mga bulaklak na iyon, nararamdaman ang kanilang natatanging amoy, magagandang kulay, at malambot na talulot sa aking mga daliri. Dito nagsimulang lumago ang aking malalim na pagmamahal sa mga bulaklak. Itinuro sa akin ng aking ina ang pangalan, katangian, at paraan ng pag-aalaga sa bawat bulaklak. Noon, hindi ko kailanman inisip na magkakaroon ako ng trabaho na may kinalaman sa mga bulaklak. Masaya at payapa lamang akong nabubuhay, napapaligiran ng magaganda at mababangong bulaklak. Ngunit noong pumasok ako sa high school noong 2004, unti-unting naging hindi matatag ang sitwasyong pampulitika sa Venezuela at pagsapit ng unang bahagi ng 2010s, nagsimulang magpakita ng mga bitak ang sistema ng ekonomiya. Ang mga radikal na patakarang sosyalista ng gobyerno ni Hugo Chavez ay ipinatupad at unti-unting lumawak ang pagsasabansa ng mga pribadong pag-aari. Ang kahinaan ng ekonomiya na umaasa lamang sa kita mula sa langis ay lalong naging malinaw dahil sa pagbabago ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa simula, hindi ito direktang nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan. Ngunit ang mga eksperto sa ekonomiya at mga taong nagtatrabaho sa gobyerno ay nakakita na ng mga seryosong babala sa mga pamilihan. Nagsimulang magkaubusan paminsan-minsan ng mga imported na pagkain, gamot, at pang-araw-araw na pangangailangan. Lumaki rin ng lumaki ang agwat sa pagitan ng opisyal na exchange rate at ng black market rate. Dahil sa patakaran ng gobyerno sa pagkontrol ng presyo, maraming kumpanya ang nagsara o nagbawas ng produksyon. Napansin din ng aking ama ang mga banayad na pagbabago sa loob ng PDVSA. Tuwing gabi, pag-uwi niya mula sa trabaho, madalas niyang sabihin sa aking ina, "Iba na ang kapaligiran sa kumpanya ngayon. Maraming komplikadong sitwasyong pampulitika. Isa-isang umaalis ang mga magagaling kong kasamahan papuntang ibang bansa." Lalo na noong 2012, madalas na tinatanggal o inililipat ng gobyerno ang mga empleyado sa kumpanya ng langis dahil sa kanilang pampulitikang pananaw at malaki ang stress na naramdaman ng aking ama. Nakita rin ng aking ina ang mga katulad na pagbabago sa paaralan. Patuloy na binabawasan ang budget para sa edukasyon, naging mahirap ang pagbili ng mga aklat at kagamitan, at hindi na maayos ang pagpapanatili ng mga pasilidad ng paaralan. Marami sa kanyang mga kasamahang guro ang nag-iisip na lumipat ng trabaho dahil sa pagkaantala o pagbawas ng sahod. Ang ilan sa mga mahuhusay na guro ay lumipat na sa Colombia, Ecuador o maging sa Espanya. Sa kabila nito, noong 2012, ang aming pang-araw-araw na buhay ay tila payapa pa rin sa panlabas. Sa taong iyon, pumasok ako sa Departamento ng Biology sa Central University of Venezuela, nag-major sa Marine Biology, at nangangarap na maging isang mananaliksik sa isang Marine Research Institute. Masaya ang buhay ko sa universidad. Tuwing weekend,
Kasama ko ang aking mga kaibigan na nag-scuba diving sa baybayin ng Carupano o naglalakbay sa mga lugar tulad ng Angel Falls, tinatamasa ang aking kabataan. Ngunit mula noon, nagsimulang lumitaw ang maliliit na abala sa aming pang-araw-araw na buhay. Minsan, may mga brownout na tumatagal ng buong araw. Ang mga imported na pagkain at inumin na dati naming kinakain ay nawala sa mga supermarket. Tumaas din ng husto ang presyo ng gasolina, kaya naging pabigat ang mahahabang biyahe gamit ang aming sasakyan. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay inisip na ito ay pansamantala lamang at malulutas din ng gobyerno. Hindi nila ito sineryoso. Ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, iyon pala ang katahimikan bago ang bagyo. Hindi namin namalayan kung gaano kahalaga at karupok ang ordinaryong buhay na kinasanayan namin. At walang sinuman ang nakapaghula na sa loob lamang ng 3 taon, ang buhay ng aming pamilya ay ganap na babaligtad. Ang lahat sa aking buhay ay biglang gumuho noong Marso 15, 2016, isang Martes. Bandang 2:00 ng hapon noon, habang ako ay nasa laboratorio ng Marine Biology sa universidad at nagsasagawa ng pagsasanay sa pag-uuri ng plankton, bigla akong nakatanggap ng isang kagyat na tawag mula sa aking ama. Ang kanyang boses, na hindi kailanman tumatawag sa oras ng trabaho, ay nanginginig ng husto. Isabela, umuwi ka kaagad. Tinanggal ako sa trabaho. Dahil sa mga kadahilan ng pampulitika, binuwag ang buong departamento namin. Sa sandaling iyon, ang aking isip ay nagblangko. Ang aking ama ay isang pangunahing inhinyero na tapat na nagtrabaho sa PDVSA sa loob ng 25 taon at walang kinalaman sa politika. Ngunit ang gobyerno noon ay nagsasagawa ng malawakang paglilinis sa mga empleyado na pinaghihinalaang laban sa gobyerno at ang aking ama ay naging isa sa mga biktima. Pagdating ko sa bahay, nakita ko ang aking ama na nakaupo sa isang silya, hawak ang isang kahon ng kanyang mga gamit at mukhang pagod na pagod. Ang kanyang itsura ay napakalungkot at desperado at halos maiyak ako. Ang mas malaking dagok ay sumunod. Sunod-sunod na dumating ang kanyang mga kasamahan na tinanggal din sa trabaho at doon naging malinaw na hindi ito isang simpleng pagbabawas ng empleyado kundi isang pampulitikang paghihiganti. Itinuring sila ng gobyerno bilang mga traidor na nagbabanta sa seguridad ng bansa. Isinama sila sa isang blacklist at ginawang imposible para sa kanila na makahanap ng trabaho sa ibang mga kumpanya ng gobyerno o malalaking korporasyon. Sa madaling salita, hindi na sila maaaring magtrabaho bilang mga profesional sa loob ng Venezuela. Ang mas masama pa, ang sahod ng aking ina ay nagsimulang maantala mula noong Hulyo ng taong iyon. Lumala ang krisis sa pananalapi ng gobyerno at hindi na nila kayang magbayad ng sahod sa mga empleyado ng gobyerno. Ang aking ina, na tapat na nagtrabaho sa loob ng 30 taon, ay hindi nakatanggap ng sahod sa loob ng 3 buwan. Kahit na matanggap niya ito, ang halaga nito ay halos wala na dahil sa hyperinflation. Mula sa huling bahagi ng 2016, nagsimula ang mga araw na parang impyerno. Ang mga presyo ay tumataas araw-araw, ngunit ang kita ng aming pamilya ay halos zero na. Kami, na dating namumuhay bilang gitnang uri, ay napunta sa sitwasyong 2 beses na lang kumain sa isang araw, at kalaunan, kahit isang beses ay hirap na. Araw-araw naghahanap ng trabaho ang aking ama, ngunit dahil nasa blacklist siya, walang gustong kumuha sa kanya. Noong Setyembre ng taong iyon, napilitan akong huminto sa pag-aaral sa universidad. Hindi lamang dahil hindi na namin kayang bayaran ang matrikula, kundi dahil kailangan ko ring kumita ng pera para sa pamilya. 1 taon na lang sana at gagraduate na ako, ngunit ang lahat ng aking pagsisikap at pangarap ay nawala sa isang iglap. Ang pangarap kong maging isang marine biologist at pag-aralan ang magagandang karagatan ng Venezuela ay gumuho na. Noon, ako ay 20 taong gulang pa lamang. Sa panahon na dapat ay puno ng pag-asa, ang hinaharap ko ay naging madilim. Ang buong pamilya ay nalugmok sa kawalan ng pag-asa at ang aking mga kapatid ay naghahanda ng umalis ng bansa. Si Andrea ay nagpasya na lumipat sa Colombia at si Veronica sa Amerika. Ngunit bilang bunso, hindi ko kayang iwan ang aking mga magulang. Kaya nagpasya akong manatili sa Venezuela at suportahan ang aking pamilya. Pagkatapos kong huminto sa universidad, talagang hindi ko alam kung ano ang gagawin.
Ang aking kurso ay marine biology, hindi isang larangan kung saan madaling kumita ng pera. Kaya't nagpasya akong tanggapin ang anumang trabaho at nilibot ko ang buong Caracas upang maghanap. Ngunit noong 2017, ang unemployment rate sa Venezuela ay higit sa 25% at para sa mga kabataan, ito ay halos 40%, kaya napakahirap makahanap ng trabaho. Sa mga unang buwan, nag-apply ako bilang waitress sa mga restaurant at cafe, ngunit karamihan ay tinanggihan ako dahil wala akong karanasan o masyado pa akong bata. Kung minsan, nakakahanap ako ng trabaho, ngunit ang sahod ay napakababa, hindi pa sapat para sa pamasahe. Ang minimum wage noon ay ilang dolyar lamang kada buwan, habang ang isang tinapay ay nagkakahalaga ng $2 at isang litro ng gatas ay $3, kaya talagang hindi makatwiran. Isang araw, hindi sinasadyang nakilala ko ang isang matandang babae na nagbebenta ng bulaklak sa gilid ng daan. Siya ay higit sa 10 taong gulang, ngunit araw-araw, mula umaga hanggang hapon, nakaupo siya sa pasukan ng istasyon ng subway, nagbebenta ng ilang tangkay ng rosas. Mukhang 3 o 4 na tangkay lang ang nabebenta niya sa buong araw. Naawa ako sa kanya, kaya kinausap ko siya. Sinabi niya sa akin, ang pagbebenta ng bulaklak ay hindi nangangailangan ng malaking puhunan at kailangan ito ng mga tao sa masayaman o malungkot na panahon, kaya laging may bibili. Nang marinig ko iyon, nagpasya akong subukan din ang pagbebenta ng bulaklak. Mula pagkabata, natutunan ko na ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa mga bulaklak sa hardin ng aking ina, at dahil sa aking pag-aaral ng biology sa universidad, mayroon din akong kaunting kaalaman tungkol sa mga halaman. Higit sa lahat, naniniwala ako na ang mga bulaklak ay nagbibigay ng kagalakan sa mga tao. At sa gitna ng desperadong sitwasyong ito, naramdaman ko na ito ay isang trabaho na may pag-asa. Sa una, labis na nag-alala ang aking ina. Anak na nakapagtapos ng kolehiyo, magbebenta ng bulaklak sa kalye? Paano kung mapahamak ka? Tutol niya. Ngunit sinuportahan ako ng aking ama. Sa sitwasyon natin ngayon, wala tayong dapat ikahiya. Anumang marangal na trabaho ay dapat gawin. Kaya noong Hunyo 2017, sinimulan kong magbenta ng bulaklak. Sa simula, talagang hindi ko alam kung paano magsisimula. Saan ako kukuha ng bulaklak? Magkano ko ito ibebenta? Wala akong alam. Mabuti na lang at tinuruan ako ng matandang babae ng mga pangunahing kaalaman. Sinabi niya na gumising ako ng alas 4 ng umaga at pumunta sa isang wholesale market na tinatawag na Mercado de Flores sa labas ng Caracas, kung saan makakabili ako ng mga bulaklak ng direkta mula sa mga magsasaka sa mas murang halaga. At sinabi niya na maganda magbenta sa mga lugar na maraming tao, tulad ng mga istasyon ng subway at sa harap ng mga shopping mall. Ang araw na unang beses akong pumunta sa wholesale market ay malinaw pa rin sa aking alaala. Umalis ako ng bahay ng alas 4:30 ng umaga, sumakay ng bus ng 1 oras at kalahati, at pagdating ko sa palengke, daan-daang nagbebenta ng bulaklak na ang nandoon. Karamihan sa kanila ay tulad ko, mga taong naghihirap, mula sa mga lola na 70 o 80 taong gulang hanggang sa mga batang babae na 20 taong gulang. Lahat sila ay maagang bumangon para kumita. Sa araw na iyon, gamit ang $10 na dala ko, bumili ako ng 30 tangkay ng rosas. Ang presyo sa wholesale ay $0.3 bawat isa, kaya kung maibebenta ko ito ng $1 sa syudad, kikita ako ng $21. Ngunit hindi ganoon kadali ang katotohanan. Maghapon akong nakatayo sa harap ng istasyon ng subway, ngunit 8 tangkay lang ang nabenta ko. Pagkatapos ibawas ang pamasahe at pagkain, ang netong kita ko ay halos $4 lang. Ngunit hindi ako sumuko. Araw-araw akong maagang gumigising, pumupunta sa wholesale market, at maghapong nagbebenta ng bulaklak sa kalye. Unti-unti, natutunan ko ang mga diskarte. Aling mga bulaklak ang mabenta, anong oras maraming bumibili, paano ito babalutin para maging mas maganda, isa-isa ko itong natutunan. Lalo na tuwing Biyernes ng gabi at weekend, maraming magkasintahan at pamilya ang bumibili ng bulaklak. Ngunit habang lumalala ang sitwasyon ng ekonomiya, unti-unti ring nabawasan ang mga bumibili ng bulaklak. Madalas, 5 tangkay lang ang nabebenta ko sa buong araw, at kung minsan, wala ni isa. Sa mga araw na iyon,
Talagang desperado ako. Masakit ang aking mga paa, gutom ang aking tiyan, at wala akong makitang pag-asa para sa hinaharap. Bakit kailangan kong danasin ang ganitong buhay? Naiisip ko, at minsan ay napapaiyak na lang ako. Sa huling bahagi ng 2017, lalong lumala ang sitwasyon sa Venezuela at ang buhay ng aming pamilya ay naging sukdulan ang hirap. Ang kita mula sa pagbebenta ng bulaklak ay hindi sapat para sa aming apat. Kahit sa magandang araw, kumikita lang ako ng 5 hanggang 6 na dolyar at hindi pa iyon araw-araw. Sa isang sitwasyon kung saan ang isang tinapay ay 3 dolyar, isang kilo ng bigas ay 5 dolyar, at isang litro ng gatas ay 4 na dolyar. Paano mabubuhay ang isang pamilya ng 4 sa 5 dolyar sa isang araw? Ang mas masakit ay ang tingin ng mga tao sa paligid. Ang mga kapitbahay at kaibigan ko sa unibersidad na nakakakilala sa akin ay nagbubulungan kapag nakikita nila akong nagbebenta ng bulaklak sa kalye. May mga nagsasabi, kawawa naman yung anak nila, nakapagtapos pa naman ng kolehiyo, pero ganyan ang trabaho. Ngunit mayroon ding mga masasakit na salita, siguro hindi nag-aral ng mabuti iyan o may ginawang masama siguro ang pamilya niyan. Sa tuwing naririnig ko ang mga iyon, nasasaktan ang aking pagkatao, ngunit kailangan kong magtiis para sa pamilya. Ang pinakamasakit ay ang panggigipit mula sa mga pulis. Upang magtinda sa kalye, kailangan ng permit mula sa City Hall, ngunit inaabot ng ilang buwan bago makuha ito at hindi mura ang bayad. Kaya karamihan sa mga nagtitinda ay walang permit. Madalas, darating ang mga pulis at sasabihing iligal ang aming ginagawa at kukumpiskahin ang lahat ng aming bulaklak. Ang mga bulaklak na pinaghirapan kong bilhin sa buong araw ay mawawala sa isang iglap at sa araw na iyon, wala akong kikitain. Ang mas malalang problema ay ang ilang pulis na humihingi ng pera para hindi kami hulihin. Ang tinatawag na kotong, kailangan naming magbayad ng 2 hanggang 3 dolyar araw-araw. Kung hindi kami magbabayad, kukumpiskahin ang aming mga bulaklak o hindi na kami papayagang magtinda sa lugar na iyon. Napipilitan kaming magbayad, kaya lalo pang nababawasan ang aming kita. Galit na galit ako at masama ang loob, ngunit bilang isang mahinang individual, wala akong magawa. Ang aking pamilya ay dumaranas din ng matinding stress. Araw-araw naghahanap ng trabaho ang aking ama, ngunit dahil nasa blacklist siya, walang gustong kumuha sa kanya. Minsan, nakakahanap siya ng pansamantalang trabaho, ngunit pagkatapos ng 1 o 2 araw, kakalat ang tsismis na siya ay may problema sa politika at agad siyang tatanggalin. Dahil sa paulit-ulit na nangyayari, unti-unting nawalan ng gana ang aking ama at nagpakita na ng sintomas ng depresyon. Ang aking ina ay ilang buwan ding hindi nakatanggap ng sahod sa paaralan at labis na na-stress. Matapos magtrabaho ng tapat sa loob ng 30 taon, ang biglaang pagbabago sa kanyang sitwasyon ay nagdulot sa kanya ng galit at kawalan ng pag-asa. Madalas siyang umiiyak. Ano ba ang ginawa ko? Tanong niya, at napakasakit para sa akin na makita siyang ganoon. Mula sa simula ng 2018, naging mahirap na makakuha kahit ng mga pangunahing pangangailangan. Ang mga pangunahing pagkain tulad ng tinapay, harina, asukal, at mantika ay nawala sa mga tindahan. Kung minsan, may dumarating na supply, ngunit napakamahal, kaya hindi namin kayang bilhin. Sa mga distribution center ng gobyerno, namimigay sila ng pangunahing pagkain 1 beses o 2 beses sa isang buwan, ngunit daan-daang tao ang kailangang pumila ng ilang oras at hindi pa sapat ang dami. Noong mga panahong iyon, naging normal na ang 1 beses na pagkain sa isang araw. Walang almusal, isang kagat ng tinapay sa tanghali, at kaunting kanin o pasta lang sa gabi. Halos imposible nang kumain ng protina at bihira na rin kaming makakain ng prutas o gulay. Dahil dito, nabawasan ako ng higit sa 15 kilo sa loob ng 6 na buwan at dahil sa malnutrition, nagsimulang malagas ang aking buhok. Ang aking itsura sa salamin ay napakalungkot at gusto kong umiyak. Ang sitwasyon sa paligid ay lalo pang naging mapanganib. Dahil sa krisis pang-ekonomiya, mabilis na lumala ang seguridad at dumami ang mga kaso ng pagnanakaw at holdapan. Ang lugar kung saan ako nagbebenta ng bulaklak sa sentro ng lungsod ay naging napakadelikado sa gabi. Kailangan kong umuwi bago dumilim
at bilang pag-iingat, itinatago ko ang pera sa iba't ibang lugar. Sa gitna ng desperadong sitwasyong iyon, hindi ako maaaring sumuko. Ang responsibilidad na suportahan ang aking mga magulang at ang pag-asa na gaganda rin ang sitwasyon balang araw ang nagpatuloy sa akin. Ngunit ang katotohanan ay patuloy na lumalala at hindi ko na alam kung saan hahanapin ang pag-asa. Sa kalagitnaan ng 2018, tinanggap ko ang katotohanan na hindi ko kayang suportahan ang aking pamilya sa pagbebenta lamang ng bulaklak, kaya nagsimula akong maghanap ng ibang paraan. Noon ko, naisip na gamitin ang aking kaalaman sa flower arrangement na natutunan ko noong bata pa ako upang gumawa at magbenta ng mas mamahaling mga produkto ng bulaklak. Sa halip na magbenta ng ilang tangkay ng bulaklak, naisip ko na kung gagawa ako ng mga bouquet o basket, mas mahal ko itong maibebenta. Gamit ang mga teknik sa pag-aayos na itinuro ng aking ina at ang aking kaalaman sa botanika mula sa universidad, nagsimula akong gumawa ng magagandang bouquet. Tiningnan ko ang mga larawan ng mga flower arrangement mula sa Europa at Pilipinas sa internet at sinubukan kong gumawa ng mga katulad. Naghanap din ako ng mga materyales tulad ng pambalot na papel at ribon upang magmukha itong mas elegante. Sa simula, hindi ito perpekto, ngunit habang nagsasanay ako, unti-unti akong gumagaling. Ang problema ay kung kanino ko ibebenta ang mga mamahaling bouquet na ito dahil iba ang presyo nito sa mga ordinaryong bulaklak na ibinebenta sa kalye, kailangan kong baguhin ang aking target market. Kaya't nilibot ko ang mga mayayamang lugar, shopping mall, at hotel sa Caracas upang subukang ibenta ang aking mga bouquet. Naisip ko na mag-alok ng serbisyo kung saan gagawa ako ng mga custom-made na dekorasyon ng bulaklak para sa mga espesyal na okasyon tulad ng kasal, kaarawan at anibersaryo. Bilang unang pagsubok, binisita ko ang isang mamahaling restaurant sa Las Mercedes District. Iminungkahi ko na regular akong magsusupply ng maliliit na flower arrangement para sa kanilang mga mesa. Dala ko ang aking mga sample at ilang manager ng restaurant ang nagpakita ng interes. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Una, dahil sa krisis pang-ekonomiya, kakaunti na rin ang mga customer sa mga mamahaling restaurant. Kaya wala silang budget para sa mga karagdagang dekorasyon tulad ng flower arrangement. Kung may magpakita man ng interes, tatanungin nila kung garantisado ba ang supply ng kuryente o kung mapapanatili ko ba ang parehong kalidad na sa totoo lang, mahirap kong garantiyahan ng mag-isa. Ang mas malaking problema ay ang hindi matatag na supply ng mga bulaklak. Ang uri at kalidad ng mga bulaklak na makukuha sa wholesale market ay hindi pare-pareho at halos imposible nang makakuha ng mga imported na bulaklak na kailangan para sa mga mamahaling bouquet. Hindi ko magagarantiyahan na laging mayroon akong mga bulaklak na gusto ng customer. Ang mga pambalot na materyales at ribbon ay hindi na rin halos ma-import kaya lalo pang naging mahirap makahanap. Ang tiyak na pagkabigo ay nangyari noong natanggap ko ang aking unang malaking order. Isang mayaman na pamilya ang umorder ng 50 table centerpieces at dekorasyon para sa main stage para sa kanilang wedding anniversary party. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng $500. Ito ay isang napakalaking pagkakataon para sa akin. Inaasahan ko na kung magtatagumpay ako, mas maraming order ang darating. Ngunit 2 araw bago ang party, nangyari ang trahedya. Ang dahilan daw ay nasira ang truck na naghahatid mula sa bukid at wala na akong sapat na oras upang maghanap ng kapalit. Nagmadali akong gumamit ng ibang uri ng bulaklak, ngunit ang resulta ay malayong malayo sa gusto ng customer. Sa araw ng party, labis na nadismaya ang customer. Kalahati lang ng kontrata ang binayaran niya at tumanggi siyang bayaran ang natitira dahil hindi raw ito ang napagkasunduan. Hindi lang iyon, pinagalitan pa niya ako. Huwag kang magnegosyo ng ganito. Kulang ka sa profesionalismo. Sa sandaling iyon, parang ibinagsak ako sa lupa. Ang lahat ng aking pinaghirapan sa loob ng ilang araw at gabi ay nawala. At ang mas malala, kumalat ang tsismis na hindi ako mapagkakatiwala ang supplier. Mula noon, sunod-sunod na nawala ang aking mga potensyal na customer. Kumalat ang balita na nagkaproblema raw ako sa isang party at kahit konsultasyon ay tinatanggihan na, ang mga koneksyon na binuo ko sa loob ng ilang buwan ay gumuho sa isang gabi. Ang mas desperado pa ay nawala rin ang lahat ng perang ipinuhunan ko.
Ginastos ko ang halos lahat ng aking naipon sa pagbili ng mga pambalot na materyales, ribbon, at espesyal na kagamitan sa flower arrangement, ngunit dahil sa nabigong proyekto, hindi ko na nabawi ang mga iyon. Sa huli, napilitan akong bumalik sa pagbebenta ng bulaklak ng paisa-isa sa kalye. Noon, gusto ko na talagang sumuko. Kahit anong gawin ko, bigo pa rin. Siguro, ganito na lang talaga ang buhay ko. Ang paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Gabi-gabi, umiiyak ako at tinatanong ang aking sarili, hanggang kailan pa ba ako magtitiis ng ganitong buhay? Pagkatapos ng ganap na pagkabigo ng aking unang pagtatangkang magnegosyo, nalugmok ako sa malalim na pagkasuklam sa sarili at kawalan ng pag-asa. Habang nakahiga ako sa kama gabi-gabi, iniisip ko, siguro, wala talaga akong kayang gawin. Nakapagtapos ako ng kolehiyo at may kaalaman at pagmamahal sa mga bulaklak, ngunit sa katotohanan, wala itong silbi. Araw-araw, gumigising ako ng alas 4 ng umaga, pumupunta sa wholesale market, at maghapong nagbebenta ng bulaklak sa kalye, habang iniisip, ang pinakamasakit ay ang paghahambing ng aking masayang nakaraan sa aking kasalukuyang miserable na sitwasyon. Ilang taon lang ang nakalipas. Nag-aaral ako ng marine biology at nangangarap maging isang mananaliksik. Ngunit ngayon, naghihirap ako sa kalye para kumita ng ilang dolyar. Ang aking mga kaibigan ay nakalipat na sa ibang bansa o nakahanap na ng ibang landas, habang ako ay naiwan sa impyernong ito. Madalas kong naaalala ang aking pagkabata sa hardin ng aking ina. Noon, ang mga bulaklak ay magaganda at mabangong bagay lamang, ngunit ngayon, naging produkto na sila na kailangan kong ibenta para mabuhay. Napakalungkot isipin na ang parehong bulaklak ay maaaring magkaroon ng ibang kahulugan. Minsan, habang tinitingnan ko ang mga bulaklak, nakakaramdam ako ng pagkakasala. Parang ginagamit ko ang isang bagay na nilikha para sa kagandahan para sa pera. Sa huling bahagi ng 2018, nagsimula na akong makaramdam ng pisikal na pagkapagod dahil sa ilang buwang hindi pagkain ng maayos. Patuloy na bumababa ang aking timbang at humina ang aking katawan. Sa maghapong pagtayo at pagbebenta ng bulaklak, namamaga ang aking mga paa at sumasakit ang aking likod. Ngunit wala akong pera para magpatingin sa doktor o bumili ng gamot, kaya tinitiis ko na lang. Ang mas malala ay ang mental na stress. Araw-araw sa kalye, nararamdaman ko ang tingin ng mga tao at iniisip ko, ano kaya ang iniisip nila tungkol sa akin. Ang pinaka nakakahiya ay kapag nakakasalubong ko ang mga dati kong kakilala. Kapag napapansin ako ng mga kaklase ko sa universidad o mga kapitbahay at tinitingnan ako ng may awa, gusto ko na lang magtago sa ilalim ng lupa. Isang araw, hindi ko na nakayanan at nagkulong ako sa bahay. Hindi ako magbebenta ng bulaklak ngayon. Ayoko na ng ganitong buhay, sabi ko sa sarili ko habang nakahiga. Ngunit pagdating ng hapon, umuwi ang aking ina at sinabi, kung walang kita ngayon, wala tayong kakainin bukas. Ang mga salitang iyon ay nagpabalik sa akin sa katotohanan. Ang katotohanan kung susuko ako, magugutom ang aking pamilya. Sa gitna ng sitwasyong iyon, may mga maliliit na sandali ng pag-asa. May isang customer na nagsabi, ang ganda naman ng bouquet mo. Ang mga salitang iyon ay nagbibigay sa akin ng kaunting aliw na hindi pala ako ganap na walang silbi, ngunit ang mga sandaling iyon ay panandalian lamang. Ang araw-araw na buhay ay nananatiling mahirap at ang pagbebenta ng ilang bulaklak ay hindi sapat. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng ekonomiya ng Venezuela at dahil sa hyperinflation, ang $1 kahapon ay nagiging $2 ngayon at $3 bukas, isang hindi kapanipaniwalang sitwasyon. Noon, seryoso ko nang pinag-isipan na umalis ng Venezuela. Tulad ng aking mga kapatid, ang paglipat sa ibang bansa ay tila ang tanging solusyon. Ngunit ang problema ay hindi ko alam kung saan at paano. Walang pera, walang kakilala sa ibang bansa, at hindi marunong mag-Ingles, ang pag-alis ay isang malabong pangarap. Nagsimula akong magsaliksik sa internet tungkol sa mga patakaran sa imigrasyon ng ibang bansa, Amerika, Canada, Espanya, Colombia. Ngunit karamihan ay nangangailangan ng mahigpit na mga kwalifikasyon, lalo na ang patunay ng kakayahang pinansyal. Ang tanging mayroon ako ay isang hindi natapos na degree at karanasan sa pagbebenta ng bulaklak.
Sa gitna ng aking pagsasaliksik, hindi sinasadyang natagpuan ko ang impormasyon tungkol sa Pilipinas. Naghanap ako gamit ang mga keyword na Venezuelan refugee support at nakakita ako ng isang artikulo na nagsasabing ang gobyerno ng Pilipinas ay tumutulong sa mga refugee mula sa mga naghihirap na bansa dahil sa makataong kadahilanan. Ngunit noon, hindi ko alam kung anong uri ng bansa ang Pilipinas, kaya nag-alinlangan ako kung posible ba talaga ito. Isang mainit na hapon noong Nobyembre, 2018, dumating ang isang nakatakdang pagkikita na ganap na magbabago sa aking buhay. Gaya ng dati, nagbebenta ako ng mga rosas at carnation sa pasukan ng isang istasyon ng tren sa Plaza Venezuela. Bandang 3:00 na ng hapon, ngunit kakaunti ang customer at 5 pa lang ang nabebenta ko sa 30 bulaklak na binili ko sa umaga. Masakit ang aking mga paa, gutom ang aking tiyan, at walang kita, kaya desperado na ako. Noon, isang lalaking taga-Silangang Asya ang lumapit sa akin. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 40s, nakasuot ng suit, kaya inakala kong isang negosyante. Inisip ko na bibili lang siya ng bulaklak, ngunit kinausap niya ako sa Espanyol. Hola, kung may oras ka, maaari ba tayong mag-usap sandali? Ito ang unang beses na nakakita ako ng isang taga-Silangang Asya na matatas magsalita ng Espanyol, kaya nagulat ako. Nagpakilala siya bilang si Miguel Santos, isang diplomat mula sa Embahada ng Pilipinas. Sinabi niya na narinig niya ang tungkol sa mahirap na sitwasyon sa Venezuela at gusto niyang marinig mismo ang kwento ng mga mamamayan. Sa una, nag-ingat ako. Isang diplomat na bigla na lang lumapit at gustong makipag-usap? Naisip ko na baka espiya siya ng gobyerno o isang manloloko. Ngunit si Ginoong Santos ay nagpakita ng tunay na interes. Tiningnan niya ang mga bulaklak na ibinebenta ko at sinabi, "Napakaganda ng pagkakagawa. Paano mo ito natutunan?" Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa paglaki ko sa hardin ng aking ina, ang aking pag-aaral ng biology, at kung paano ako napilitang magbenta ng bulaklak dahil sa problemang pinansyal ng aming pamilya. Seryoso siyang nakinig at nagpakita ng simpatya. "Napakabigat niyan," sabi niya. Habang nag-uusap kami, nalaman ko na lubos niyang nauunawaan ang sitwasyon sa Venezuela. Alam niya ang mga sanhi ng krisis pang-ekonomiya at ang paghihirap ng mga tao. Higit sa lahat, nagpahayag siya ng tunay na pakikiramay sa mga taga-Venezuela. Napakasakit makita na ang isang magandang bansa na may magagandang tao ay dumaranas ng ganitong kahirapan. At pagkatapos, ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa Pilipinas. Ang Pilipinas, ilang dekada na ang nakalipas, ay dumanas din ng matinding kahirapan. Ang aming bansa ay bumangon mula sa isang mahirap na panahon, ngunit dahil sa pagiging masipag, matiyaga, at pagtutulungan ng mga Pilipino, nakamit namin ang kamanghamanghang pag-unlad. Nagulat ako sa kanyang sinabi, "Hindi ko akalain na ang Pilipinas ay dumanas din ng ganoong kahirapan. Ang alam ko lang tungkol sa Pilipinas ay isang bansa na may magagandang dalampasigan. Hindi ka panipaniwala na dumanas din sila ng mas mahirap na panahon kaysa sa Venezuela." Nagpatuloy si Ginoong Santos. Ngayon, ang gobyerno ng Pilipinas ay may mga programa para tulungan ang mga taong nasa mahirap na sitwasyon. Lalo na sa mga kabataang may talento, gusto naming magbigay ng mga bagong pagkakataon at pagkatapos, iminungkahi niya, "Kung interesado ka, bakit hindi mo subukang magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas?" Sa una, inakala ko na imposible ang kanyang sinasabi. Hindi ako marunong mag-Filipino at hindi ko alam kung anong uri ng bansa ang Pilipinas. Paano ako mabubuhay doon? At napakamahal siguro ng pamasahe sa eroplano at wala akong ganoong pera. Ngunit sinabi ni Ginoong Santos, "Huwag kang mag-alala. Mayroong humanitarian assistance program ang gobyerno ng Pilipinas. Mula sa pamasahe hanggang sa paunang tulong sa pag-settle, lahat ay suportado." Ipinaliwanag niya ang mga detalye ng proseso, ang paghahanda ng mga dokumento, ang panayam, ang medical check-up, at ang proseso ng adaptasyon pagdating sa Pilipinas. Kailangan mong mag-aral ng wika at masanay sa kultura. Ngunit para sa isang taong may espesyal na kaalaman at pagmamahal sa mga bulaklak tulad mo, siguradong magtatagumpay ka. Pagpapalakas niya ng loob.
Binigyan niya ako ng kanyang business card at sinabi, "Pag-isipan mong mabuti. Kapag nakapagpasya ka na, tawagan mo ako. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya." At binili niya ang isa sa aking mga bouquet ng rosas at sinabi, "Napakaganda nito. Siguradong maipapakita mo rin ang talentong ito sa Pilipinas." Pagkaalis niya, nanatili akong nakatayo doon. Hindi ako makapaniwala kung panaginip ba ang lahat. Isang pagkakataon na magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Paulit-ulit kong tiningnan ang business card at inisip kung totoo ba ang pagkakataong ito. Nang gabing iyon, ikinuwento ko ito sa aking mga magulang. Sa una, labis na nag-alala ang aking ina. "Pupunta ka sa isang malayong bansa ng mag-isa? Paano ka mabubuhay doon? Baka naloloko ka lang." Ngunit sinabi ng aking ama, "Wala nang masasama pa sa sitwasyon natin ngayon. Sulit na subukan." Ilang araw akong nag-isip. Sa isang banda, ito na ang pagkakataon na magbago ang aking buhay. Sa kabilang banda, ito ay isang napakalaking panganib. Kung mabigo ako, mas lalo akong malulugmok. Ngunit sa huli, nagpasya akong subukan. Wala na akong mawawala. At higit sa lahat, ang tunay na interes at pagpapalakas ng loob na ipinakita ni Ginoong Santos ang nagbigay sa akin ng lakas. Kung ang mga Pilipino ay may ganoong kabuting puso, marahil makakahanap ako ng bagong pag-asa sa kanilang bansa. Isang linggo pagkatapos makilala si Ginoong Miguel Santos, naglakas loob akong tumawag sa Embahada ng Pilipinas. Naisip ko na kung nakapagpasya na ako, mas mabuting kumilos agad. Nang sagutin ni Ginoong Santos ang aking tawag, labis siyang natuwa. "Magandang desisyon iyan. Tutulungan kita mula simula hanggang wakas," pangako niya. Kinabukasan, agad akong pumunta sa Embahada ng Pilipinas upang pag-usapan ang mga detalye ng proseso. Ito ay mas komplikado at mahigpit kaysa sa inaasahan ko. Upang mag-apply sa Humanitarian Assistance Program ng gobyerno ng Pilipinas, kailangan kong maghanda ng maraming dokumento: birth certificate, diploma, criminal record, medical certificate, family relations certificate, at iba pa. Sa isang sitwasyon kung saan halos paralisado na ang sistema ng gobyerno sa Venezuela, napakahirap kumpletuhin ang lahat ng ito. Ang pinakamahirap ay ang pagkuha ng transcript of records mula sa universidad. Pumunta ako sa opisina ng Central University of Venezuela, ngunit sinabi nila na down ang system at hindi nila alam kung kailan ito maibibigay. Pagkatapos ng ilang beses na pagbalik, nakakuha ako ng isang handwritten na transcript, ngunit ang proseso ng pagpapanotaryo at pagpapatranslate nito ay isa na namang pagsubok. Upang makakuha ng criminal record, kailangan kong libutin ang ilang istasyon ng pulis. Ang burokrasya sa Venezuela ay napakahirap at laging may kulang na dokumento, wala ang taong namamahala o hindi gumagana ang sistema. Para sa isang dokumento, kailangan kong bumalik ng higit sa 10 beses. Problema rin ang medical certificate. Mahirap makahanap ng ospital na kayang gawin ang lahat ng pagsusuri na hinihingi ng gobyerno ng Pilipinas. Ang mga pagsusuri tulad ng para sa tuberculosis at hepatitis B ay sa malalaking ospital lamang magagawa at napakamahal ng bayad. Ang gastos sa pagsusuri lamang ay higit sa $200, na napakalaking halaga para sa akin. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay ang wika. Unti-unti kong naramdaman kung gaano kapangahas na pumunta sa Pilipinas nang hindi marunong mag-Filipino. Sinabi ni Ginoong Santos na makakapag-aral ako ng wika pagdating doon, ngunit naisip ko na dapat matutunan ko man lang ang mga pangunahing salita. Kaya't naghanap ako ng mga materyales sa internet at nagsimulang mag-aral ng mag-isa. Nanood ako ng mga video sa YouTube at nag-install ng mga app sa pag-aaral ng Filipino. Sa simula, hindi ko pa mabasa ang alpabeto, ngunit sa pag-aaral ng 2 hanggang 3 oras araw-araw, unti-unti kong nabasa ang mga simpleng salita. Nagsimula ako sa mga pangunahing pagbati tulad ng magandang araw, salamat, at pasensya na, at isinaulo ko ang mga pangungusap tulad ng ako po ay mula sa Venezuela at mahilig po ako sa mga bulaklak. Napakahirap ng bigkas, ngunit paulit-ulit kong sinanay. Habang nagbebenta ng bulaklak, sinasabi ko sa aking sarili ang mga salitang Filipino. Nagsimula rin akong mag-aral tungkol sa kultura ng Pilipinas. Naghanap ako ng impormasyon tungkol sa kasaysayan,
heograpiya, pagkain, at kaugalian ng Pilipinas. Lalo akong humanga nang malaman ko na ang Pilipinas ay isang bansang nakamit ang kahangahangang pag-unlad sa maikling panahon. Habang binabasa ko ang tungkol sa kanilang pagbangon sa ekonomiya, nangarap ako na baka makamit ko rin ang sarili kong himala sa Pilipinas. Kasabay ng paghahanda ng mga dokumento, kailangan ko ring maghanda para sa panayam. Magsasagawa raw ng panayam ang Embahada ng Pilipinas upang suriin ang motibasyon, sigasig, at kakayahan ng mga aplikante na umangkop sa lipunang Pilipino. Tinulungan ako ni Ginoong Santos sa mga posibleng tanong at kung paano ko ito sasagutin. Bakit mo pinili ang Pilipinas? Ano ang gusto mong gawin sa Pilipinas? Paano mo haharapin ang mga pagsubok? Inihanda ko ang aking mga sagot sa mga tanong na ito. Pinag-isipan ko ng husto kung paano ko ipapakita ang aking kaalaman at pagmamahal sa mga bulaklak. Inayos ko ang aking mga karanasan mula pagkabata, ang aking kaalaman mula sa unibersidad, at ang aking praktikal na karanasan sa pagbebenta ng bulaklak. Naghanda rin ako ng isang portfolio para sa panayam. Kinuha ko ng litrato ang aking mga gawang flower arrangement at isinulat ang mga paliwanag sa Espanyol at Ingles. Ang pinakamalaking hamon ay ang pagkumbinsi sa aking pamilya. Ang aking ina ay patuloy na nag-aalala. Paano kung may mangyari sa'yo sa malayong bansa na iyon? Hindi ka makaka-adjust sa ibang wika at kultura, paulit-ulit niyang sinasabi. Ngunit pagkatapos ng mahabang pag-uusap sa aking ama, unti-unti niya itong naintindihan. Sa Venezuela ngayon, kahit anong pagsisikap, walang kinabukasan. Dapat samantalahin ni Isabela ang pagkakataong ito habang bata pa siya, sabi ng aking ama sa aking ina. At pabiro niyang sinabi, kapag naging matagumpay ka na, imbitahin mo kami sa Pilipinas. Ang pinakamahirap sa proseso ng paghahanda ay ang pera. Ang gastos sa pagkuha ng mga dokumento, pagsasalin, pagpapanotaryo, at medical check-up ay umabot sa halos $500 na napakalaking halaga para sa akin. Kinailangan kong ipunin ang lahat ng kinita ko sa pagbebenta ng bulaklak sa loob ng ilang buwan. Kaya't lalo akong nagsipag. Gumigising ako ng alas 4 ng umaga at nagbebenta ng bulaklak hanggang alas 10 ng gabi, walang pahinga. Kahit umuulan, mainit o malamig, nasa kalye ako, naghahanda para sa aking pag-alis patungong Pilipinas. Sinasabi ko sa aking sarili, ang lahat ng paghihirap na ito ay para sa simula ng isang bagong buhay. Sa wakas, noong Enero 2019, nakumpleto ko ang lahat ng dokumento at naitakda na ang petsa ng aking panayam. Matagal na paghahanda, ngunit sa wakas, handa na akong humakbang sa unang yugto ng aking bagong buhay. Noong Enero 11, 2019, dumating ang araw ng aking panayam sa Embahada ng Pilipinas. Maaga akong gumising, isinuot ang pinakamaganda kong damit, at pumunta sa embahada. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Ang resulta ng panayam na ito ay maaaring magbago ng lubusan sa aking buhay. Pagdating ko sa embahada, mayroon pang 10 aplikante na tulad ko. Lahat sila ay may pag-asa sa kanilang mga mukha, hawak ang kanilang mga folder ng dokumento. Dala ko rin ang lahat ng aking inihandang dokumento at portfolio, at paulit-ulit kong sinuri kung may nakalimutan ako. Nang ako na ang tinawag, pumasok ako sa silid ng panayam kung saan may 3 tagapanayam. Si Ginoong Miguel Santos, isa pang diplomat mula sa Pilipinas, at isang lokal na kawani. Ang panayam ay isinagawa sa Espanyol, at ang unang tanong, gaya ng inaasahan, ay, bakit mo pinili ang Pilipinas? Isa-isa kong ipinaliwanag ang aking mga inihandang sagot. Sinabi ko na labis akong humanga sa kung paano nakabangon ang Pilipinas mula sa kahirapan sa maikling panahon, at gusto kong matutunan ang diwa ng mga Pilipino na masipag at pinapahalagahan ang edukasyon. Idinagdag ko rin na gusto kong paunlarin ang aking kaalaman sa mga bulaklak sa Pilipinas at mag-ambag sa pagpapalitan ng kultura ng dalawang bansa. Ang pangalawang tanong ay, ano ang partikular na gusto mong gawin sa Pilipinas? Sumagot ako na una, gusto kong mag-aral ng mabuti ng Filipino, matutunan ang mga tradisyonal na pamamaraan ng pag-aayos ng bulaklak sa Pilipinas, at pagsamahin ito sa tropikal na sensibilidad ng Venezuela upang lumikha ng isang bagong estilo ng sining ng bulaklak. Ipinahayag ko rin ang aking pangarap na sa hinaharap,
Gusto kong magsimula ng isang negosyo na mag-uugnay sa Pilipinas at Latin America sa pamamagitan ng mga bulaklak. Tiningnan ng mga tagapanayam ang aking portfolio at labis silang namangha, lalo na sa aking mga gawang bouquet ng tropikal na bulaklak. Ngayon lang kami nakakita ng ganitong estilo. Napaka-orihinal, sabi nila. Tinanong nila kung paano ko nakukuha ang mga materyales sa Venezuela at ikinuwento ko ang aking karanasan sa pagbisita sa mga bukid upang makahanap ng mga espesyal na bulaklak. Ang pinakamahirap na tanong ay, paano mo haharapin ang mga pagsubok sa buhay sa Pilipinas? Dito, sumagot ako ng tapat. Siyempre, inaasahan ko na magkakaroon ng maraming pagsubok dahil sa pagkakaiba ng wika at kultura. Ngunit naranasan ko na ang sukdulang paghihirap sa Venezuela at natutunan ko na hindi sumuko sa anumang sitwasyon. At dahil mayroon tayong iisang wika ng mga bulaklak, naniniwala ako na makakaugnay ako sa mga tao. Sa huli, tinanong ng isang tagapanayam, kung maaari, marunong ka bang magsalita ng kaunting Filipino? Gamit ang aking pinag-aralang Filipino, ipinakilala ko ang aking sarili. Magandang araw po. Ang pangalan ko po ay Isabela. Ako po ay mula sa Venezuela. Mahilig po ako sa mga bulaklak. Mag-aaral po ako ng mabuti sa Pilipinas. Salamat po. Medyo hindi perpekto ang aking bigkas, ngunit ngumiti ang mga tagapanayam at sinabing, magaling. Pagkatapos ng panayam, sinabi sa akin ni Ginoong Santos, napakaganda ng iyong ipinakita. Maaari kang umasa ng magandang resulta. Ngunit ang opisyal na resulta ay malalaman pagkatapos ng 3 linggo, kaya kinailangan kong maghintay ng may kaba. Habang naghihintay, lalo akong nagsipag sa pag-aaral ng Filipino. Naisip ko na kung papasa ako, kailangan kong matuto agad. Araw-araw, bago umalis para magbenta ng bulaklak, nag-aaral ako ng 1 oras, at pag-uwi sa gabi, 2 oras pa. Halos perpekto ko nang nababasa ang alpabeto at nakakapagsalita na ako ng mga simpleng pangungusap. Sa wakas, noong Pebrero 5, 2019, tumawag ang embahada. Congratulations! Ikaw ay napili para sa Humanitarian Assistance Program ng Gobyerno ng Pilipinas. Nang marinig ko iyon, parang nabuksan ang langit. Ang isang bagay na pinapangarap ko lang ay naging totoo. Pag-uwi ko, ibinalita ko ito sa aking mga magulang. Ang aking ina ay may halo-halong emosyon ng saya at pag-aalala. Sa isang banda, masaya siya para sa akin, ngunit sa kabilang banda, malungkot siya dahil kailangan niya akong paalisin sa isang malayong bansa. Umiiyak ang aking ama habang sinasabi, sa wakas, makakamit na ng anak natin ang kanyang mga pangarap. Ang petsa ng aking pag-alis ay itinakda sa Marso 20, 2019. Mayroon pa akong 1 buwan at kalahati, ngunit napakaraming kailangang ihanda. Una, kailangan kong kumuha ng pasaporte na napakahirap sa Venezuela. Sa tulong ng Embahada ng Pilipinas, naging mas mabilis ang proseso, ngunit inabot pa rin ito ng 3 linggo. Nag-book din ako ng tiket sa eroplano at naghanda ng mga gamit na kakailanganin ko sa Pilipinas. Sanay sa mainit na klima ng Venezuela, malaking alalahanin para sa akin ang tag-ulan sa Pilipinas. Kaya bumili ako ng ilang makakapal na damit na hindi madaling hanapin sa Venezuela. Ang pinakamasakit ay ang pamamaalam sa aking pamilya. Hindi ko alam kung kailan kami muling magkikita, lalo na ang pamamaalam sa aking ina ay napakasakit. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at sinabi, mag-ingat ka, huwag kang susuko, at kapag nahihirapan ka na, umuwi ka lang. Gabi bago ang aking pag-alis, muli kong pinagtibay ang aking desisyon na magtagumpay sa Pilipinas. Kailangan kong magtagumpay para sa gobyerno ng Pilipinas at kay Ginoong Santos na nagbigay sa akin ng pagkakataon at para sa aking mga magulang na naniwala sa akin. Noong Marso 22, 2019, dumating ang araw na lisanin ko ang Venezuela at tumungo sa Pilipinas. Ang sandali ng huling pamamaalam sa aking pamilya sa Simon Bolivar International Airport sa Caracas ay hinding-hindi ko malilimutan. Mahigpit na hinawakan ng aking ina ang aking kamay at paulit-ulit na sinabi, alagaan mo ang iyong sarili. Ang aking ama ay nagbigay ng kanyang basbas. Dalangin namin na makamit ng aming anak ang kanyang mga pangarap sa Pilipinas.
ang imahe ng aking pamilya habang tinitingnan ko sila mula sa departure gate ay malinaw pa rin sa aking isipan. Ngunit pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, nagsimula akong harapin ang hindi inaasahang mga pader ng katotohanan. Una, ang paliparan mismo ay napakalaki at komplikado. Hindi ko alam kung saan pupunta. Ang mga anunsyo sa Filipino ay halos hindi ko maintindihan at limitado ang mga gabay sa Ingles, kaya talagang nalito ako. Mabuti na lang at may sumalubong sa akin na isang opisyal mula sa gobyerno ng Pilipinas, ngunit hindi siya marunong mag-Espanyol, kaya mahirap ang aming komunikasyon. Sa bus papunta sa pansamantalang tirahan, unang beses kong nakita ang tanawin ng Pilipinas at labis akong namangha. Ang mga matataas na gusali ay walang katapusan, ang mga kalsada ay malinis at maayos, at lahat ay tila organisado. Ito ay isang ganap na ibang mundo kumpara sa Venezuela. Ngunit kasabay nito, lumitaw ang takot. Ang pansamantalang tirahan ay isang dormitoryo sa isang community center sa Quezon City kung saan mananatili ako ng 6 na buwan habang kumukuha ng pangunahing edukasyon sa Filipino at mga programang panlipunan. Ang pasilidad ay malinis at komportable, ngunit ang problema ay ang aking mga kasama sa kwarto. Karamihan sa kanila ay mga babae mula sa Timog Silangang Asya at dahil magkakaiba ang aming wika at kultura, mahirap ang komunikasyon. Ang unang linggo ay parang impyerno. Ang mga klase sa Filipino ay napakabilis at hindi ko masabayan. Hindi rin ako sanay sa pagkaing Pilipino, lalo na ang mga pagkaing tulad ng dinuguan at bagoong na napakahirap kainin sa simula. Gabi-gabi sa kama, iniisip ko kung tama ba ang aking desisyon at gusto kong umiyak. Ang mas malaking problema ay ang paghahanap ng trabaho. Pagkatapos ng 6 na buwan, kailangan kong maging independent. Ngunit paano ako makakahanap ng trabaho kung hindi pa ako mahusay sa Filipino? Sumali ako sa isang job assistance program ng gobyerno, ngunit karamihan sa mga trabaho ay simpleng paggawa sa pabrika o serbisyo sa restaurant. Siyempre, marangal ang mga trabahong iyon, ngunit gusto kong magtrabaho sa larangan ng mga bulaklak. Sinubukan kong maghanap ng trabaho sa mga flower shop, ngunit mahirap ang katotohanan. Paano makakapagtrabaho ang isang dayuhan na hindi marunong mag-Filipino sa isang flower shop? Paano ka makikipag-usap sa mga customer? Paulit-ulit nilang sinasabi. Sa isang tindahan, sinabihan pa ako, mag-aral ka muna ng Filipino bago ka bumalik. Noong Hulyo 2019, kalahati na ng aking pansamantalang pananatili, dumating ang isang malubhang krisis. Ang aking ina sa Venezuela ay biglang nagkasakit at naospital. Mabilis na tumawag ang aking kapatid na si Andrea mula sa Colombia. Nangungulila siya sa iyo, Isabela. Lagi niyang sinasabi na gusto kanyang makita, sabi niya, at parang dinurog ang aking puso. Noon, seryoso kong pinag-isipan na sumuko na sa Pilipinas at umuwi sa Venezuela. Kung nasa panganib ang aking ina, ano pa ang saysay ng aking paghihirap dito? Ilang araw akong hindi makatulog sa pag-iisip. Kung may pamasahe lang ako, uuwi ako agad, ngunit ang problema ay kahit umuwi ako, hindi naman gaganda ang sitwasyon. Ang mas masama pa, ako mismo ay nagsimulang magkaroon ng malubhang problema sa kalusugan. Dahil sa stress at adjustment disorder, hindi na ako makatulog at nawalan na ako ng gana sa pagkain. 3 hanggang 4 na oras lang ang tulog ko, kaya sa umaga, laging lutang ang isip ko at hindi ako makapag-focus sa klase. Nabawasan ako ng higit sa 5 kilo at sa medical check-up, sinabing hindi maganda ang aking nutrisyon. Malubha rin ang problemang pinansyal. Kahit na may suporta mula sa gobyerno para sa pangunahing pangangailangan, hindi ito sapat para sa mga personal kong gastos. Gusto ko sanang magpadala ng pera sa aking pamilya, ngunit wala akong sapat. Minsan, kapag tumatawag sila, humihingi sila ng tulong at napakawalang kwenta ko dahil hindi ko sila matulungan. Hindi rin umunlad ang aking kakayahan sa Filipino gaya ng inaasahan ko. Naintindihan ko na ang gramatika, ngunit sa aktwal na pag-uusap, hirap pa rin ako. Lalo na kapag mabilis magsalita ang mga Pilipino, halos hindi ko maintindihan at mahirap ipahayag ang gusto kong sabihin. Kailan kaya ako makikipag-usap ng normal? Tanong ko sa sarili ko at lalo akong nawalan ng pag-asa. Noong Setyembre, isa pang masamang balita ang dumating. Lalo pang lumala ang sitwasyon sa Venezuela at ninakawan daw ang aming bahay.
Mabuti na lang at walang nasaktan sa aking pamilya, ngunit lahat ng aming gamit at mahahalagang bagay ay ninakaw. Sinabi ng aking ama, mabuti na lang at nasa Pilipinas ka, Isabela. Mas mapanganib kung nandito ka. Ngunit nakaramdam ako ng pagkakasala dahil hindi ko naprotektahan ang aking pamilya. Noon, seryoso ko nang pinag-isipan na sumuko. Ano ba ang ginagawa ko rito? Hindi ko man lang maalagaan ang aking pamilya, pero ako ay nasa isang ligtas na lugar. Naisip ko na mag-part-time job para makaipon ng pamasahe pa uwi sa Venezuela. Ngunit kahit sa mga desperadong sandaling iyon, may dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Ang pasasalamat ko sa gobyerno ng Pilipinas at kay Ginoong Santos. At higit sa lahat, ang matinding pagnanais na hindi na bumalik sa paghihirap sa pagbebenta ng bulaklak sa Venezuela. Kaunting tiis pa, at magbubukas din ang daan, sabi ko sa aking sarili, at tiniis ko ang bawat araw. Isang malungkot na hapon noong Oktubre 2019, halos buo na ang aking desisyon na sumuko at umuwi sa Venezuela. Isang buwan na lang ang natitira sa aking pansamantalang pananatili, wala pa rin akong trabaho at hindi pa sapat ang aking kakayahan sa Filipino. Dagdag pa rito ang lumalalang kalusugan ng aking ina sa Venezuela, kaya mahirap nang makahanap ng dahilan para manatili. Nang araw na iyon, muli akong naglibot sa ilang flower shop, ngunit pareho pa rin ang resulta. Kulang ka sa Filipino. Mahirap para sa isang dayuhan na walang karanasan, ang laging sinasabi. Pag-uwi ko sa dormitoryo, habang inaayos ko ang aking mga gamit, iniisip kong sabihin na sa opisyal ng gobyerno bukas na gusto ko nang umuwi. Ngunit noon, lumapit sa akin ang isa sa aking mga kasama sa kwarto, si Maria, na mula sa Pilipinas. Isabela, bakit ka malungkot? May problema ba? Tanong niya. Si Maria ay halos 2 taon nang nasa programa, at sa simula, halos hindi kami makapag-usap dahil sa wika, ngunit kamakailan lang nakakapag-usap na kami sa Ingles. Ikinuwento ko kay Maria ang aking sitwasyon. Ang aking pagkadismaya dahil hindi makahanap ng trabaho, ang aking pangungulila sa pamilya, at ang aking plano na umuwi na sa Venezuela. Pinakinggan ni Maria ang lahat hanggang sa huli, at pagkatapos ay sinabi niya, Isabela, noong unang taon ko rito, parang impyerno rin. Araw-araw akong umiiyak at gustong umuwi sa probinsya. Pero ngayon, masaya ako na hindi ako sumuko. Ang Maynila ay isang lugar na puno ng pagkakataon. Kailangan mo lang ng kaunting panahon para mahanap ito. Bukas, samahan mo ako sa isang lugar. Baka makatulong. Kinabukasan, dinala ako ni Maria sa isang maliit na flower shop sa poblasyon Makati. Hardin ni Elena ang pangalan ng tindahan at pinapatakbo ito ng isang babae na mukhang nasa 60s. Ipinakilala ako ni Maria sa kanya. Ito po si Isabela, isang eksperto sa bulaklak mula sa Venezuela. Napakagaling niya. Ang babaeng iyon ay si Aling Elena. Sa simula, medyo nag-iingat siya, ngunit nang makita niya ang aking portfolio, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong estilo ng flower arrangement. Napaka-orihinal. Paano mo naisip ang ganitong kombinasyon ng kulay? Tanong niya. Gamit ang aking limitadong Filipino, Ingles at mga senyas, ipinaliwanag ko ang aking karanasan. Ang paglaki ko sa mga tropikal na bulaklak ng Venezuela, ang aking pag-aaral ng botanika, at ang aking praktikal na karanasan sa pagbebenta ng bulaklak. Seryosong nakinig si Aling Elena at paminsan-minsan ay sinasabing, Ah, ganoon pala. Magaling. At pagkatapos, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Hiniling ni Aling Elena, kung maaari, pwede ka bang gumawa ng isang simpleng bouquet ngayon din? Gamitin mo ang mga materyales dito sa tindahan. Sa matinding pagnanais, ginamit ko ang lahat ng aking natutunan at nagsimulang gumawa ng bouquet. Ginamit ko ang mga lokal na bulaklak tulad ng rosas, chrysanthemum at carnation, at dinagdagan ko ng eucalyptus at baby's breath. Ang kulay ay inspirado sa paglubog ng araw sa Venezuela, kahel at rosas, at dinagdagan ko ng berde para sa balanse. Ang pambalot ay gawa sa abaka para sa isang natural na itsura, at tinalian ko ng isang brown na ribbon. Habang gumagawa ako, pinanood ni Aling Elena ang bawat galaw ko, ang anggulo ng pagputol ng bulaklak, ang paraan ng pag-aayos, ang pagbabalanse ng kabuuan. Pagkatapos ng halos 20 minuto,
natapos ko ang bouquet at labis siyang namangha. Pwede pala itong gawin ng ganito. Parehong materyales, pero ibang-iba ang dating. Napakabago. Paulit-ulit niyang tiningnan ang bouquet at pinuri ito. Ang ganitong talento ay likas, hindi ito natututunan. At pagkatapos, nag-alok si Aling Elena ng isang hindi inaasahang mungkahi. Kung gusto mo bang magtrabaho sa tindahan ko? Ang Filipino ay matututunan mo habang nagtatrabaho. Sa halip, ituro mo sa akin ang iyong kakaibang estilo ng flower arrangement. Hindi malaki ang maibibigay kong sahod, ngunit sapat na ito para masanay ka sa buhay sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung panaginip ba o totoo. Kahapon lang, susuko na ako, ngunit biglang dumating ang ganitong pagkakataon. Pinigilan ko ang aking luha at sumagot, Maraming, maraming salamat po. Magsisikap po ako ng husto. Sinabi ni Aling Elena, subukan natin ng 1 buwan. Kung magkakasundo tayo, gagawin kitang regular na empleyado at sa hinaharap, baka maging partner pa kita. Habang nagtatrabaho ka rito, matutunan mo ang Filipino, ang kultura ng Pilipinas, at ang paraan ng pag-aayos ng bulaklak dito. Siguradong makakatulong iyan sa'yo. Nang gabing iyon, bumalik ako sa dormitoryo at nagpasalamat kay Maria. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makikita ang pagkakataong ito. Kailangan nating magtulungan. Mahirap mabuhay mag-isa sa ibang lugar, sabi ni Maria. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing. Nakapagbigay ako ng magandang balita sa aking pamilya sa Venezuela at higit sa lahat, masaya ako dahil nabuksan ang daan para ipagpatuloy ko ang aking mga pangarap sa Pilipinas. Ngayon, magsisimula na ang aking bagong buhay, sabi ko sa sarili ko. Noong Nobyembre 2019, nagsimula akong magtrabaho sa flower shop ni Aling Elena, ang hardin ni Elena. Mula sa pagmemorya ng mga pangalan ng bulaklak sa Pilipinas, pag-unawa sa gusto ng mga customer na Pilipino, hanggang sa pag-aaral ng paraan ng pagbabalot dito, napakaraming kailangang matutunan. Ngunit dahil sa kabaitan at pasensya ni Aling Elena sa pagtuturo, unti-unti akong nasanay. Ang pinakamalaking hamon pa rin ay ang wika. Kapag nakikipag-usap sa mga customer, madalas akong nahihirapan ipahayag ang gusto kong sabihin. Lalo na kapag kailangan kong magbigay ng mga teknikal na paliwanag tungkol sa mga bulaklak, ngunit pinalakas ni Aling Elena ang aking loob. Mararamdaman ng mga customer kung gaano mo kamahal ang mga bulaklak at kung gaano ka kasinsero. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumabas ang aking sariling estilo. Ang aking kakaibang flower arrangement na pinagsasama ang tropikal na sensibilidad ng Venezuela at ang maselang teknik ng Pilipinas ay nagsimulang maging popular sa mga customer. Lalo na ang aking mga gawa para sa mga wedding bouquet at anniversary gift ay naging isang hit. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong estilo. Napaka-espesyal, sabi nila, at napupuno ng saya ang aking puso. Sa simula ng 2020, isang mas kamangha-manghang bagay ang nangyari. Isang customer ang nag-post ng larawan ng aking gawa sa Instagram at kumalat ito sa pamamagitan ng word of mouth at naging viral online. Naitampok pa ako sa isang blog na may pamagat na ang misteryosong dayuhang flower designer sa Makati at maraming tao ang nagsimulang dumalaw sa akin. Ang pinaka hindi ko malilimutan ay noong ginawa ko ang wedding bouquet ng isang sikat na artista. Ang kanyang stylist ang nakakita ng aking gawa at personal na nag-request. Ang gusto niya ay isang bouquet na may Pilipinong dating, ngunit may kakaibang eksotikong pakiramdam. Ginamit ko ang mga tradisyonal na bulaklak tulad ng sampaguita at waling-waling at dinagdagan ko ng mga tropikal na bulaklak mula sa Venezuela tulad ng anthurium at bird of paradise. Sa araw ng kasal, nang mapublish ang bouquet sa media, naging malaking usap-usapan ito. Perpektong pagsasama ng silangan at kanluran. Hindi pa ako nakakita ng ganito ka-orihinal na bouquet, sunod-sunod ang mga papuri, at dumagsa ang mga request para sa interview. Dahil sa pangyayaring iyon, ang hardin ni Elena ay naging isa sa mga pinakakilalang high-end flower shop sa Maynila. Labis na natuwa si Aling Elena, dahil sa'yo Isabela, naging ganito kasikat ang tindahan natin. At noong Hunyo 2020, ginawa niya akong opisyal na partner
Mula ngayon, magkasosyo na tayo. Sabay nating abutin ang mas malalaking pangarap, sabi niya, at pinalitan ang pangalan ng tindahan sa hardin ni Elena at Isabela. Malaki rin ang itinaas ng aking kita. Mula sa sahod na halos 20,000 kada buwan, naging higit sa alabing asantasan na ito nang maging partner ako. Sa wakas, regular na akong nakakapagpadala ng pera sa aking pamilya sa Venezuela at ako mismo ay nagkaroon na ng matatag na buhay sa Pilipinas. Pagsapit ng 2021, mas marami pang kamanghamanghang pagbabago ang dumating sa aking buhay. Matapos manalo sa isang flower design competition, hindi na nauubusan ng customer ang hardin ni Elena at Isabela. Hindi lang sila bumibili ng bulaklak, kundi pumupunta para makita ang aking mga gawa at personal na kumonsulta. Ang aming mga booking ay puno na hanggang 3 linggo. Lalo na sa mundo ng showbiz at sa alta sosyedad, naging kilala ang aming tindahan at dumami ang mga malalaking order. Sunod-sunod naming matagumpay na natapos ang mga malalaking proyekto tulad ng wedding anniversary ng isang corporate executive, birthday party ng isang sikat na artista, at mga event sa mga luxury hotel, at malaki ang itinaas ng aming brand value. Hindi na bihira ang mga proyektong nagkakahalaga ng higit sa 1 milyong piso. Mabilis ding lumawak ang aming impluensya online. Ang aking Instagram followers ay umabot na sa 100,000 at ang YouTube channel ko na. Ang kwento ng mga bulaklak ni Isabela ay mayroon ng 50,000 subscribers. Ang aking lingguhang flower arrangement tutorial videos ay naging napaka-popular, lalo na ang mga content na nagpapakilala sa mga tropikal na bulaklak ng Venezuela na minsan ay umaabot ng higit sa 1 milyong views. Kasabay nito ang tagumpay sa pananalapi. Noong 2021, ang aming taunang benta ay lumampas sa 150 milyong piso at personal akong kumikita ng higit sa 1 milyong piso kada buwan. Sa wakas, nakakuha ako ng sarili kong condo unit sa Bonifacio Global City. Ako, na dating nagbebenta ng bulaklak sa kalye sa Venezuela, ay may sariling bahay na sa gitna ng Maynila parang panaginip. Malaki na rin ang naitutulong ko sa aking pamilya sa Venezuela. Regular akong nagpapadala ng $1,000 kada buwan at sinusuportahan ko ang pagpapagamot ng aking ina at ang mga gastusin ng aking ama. Nang marinig ko mula sa aking mga kapatid, dahil sa'yo, Isabela, nagkaroon na ng matatag na buhay ang ating mga magulang, labis akong nagalak, nagkaroon din ako ng impluensya sa lipunan. Noong Mayo 2021, hinirang ako bilang Goodwill Ambassador para sa refugee support ng UNHCR Philippines. Gamit ang aking karanasan, naging tungkulin kong tulungan ang ibang mga refugee na umangkop sa lipunang Pilipino. Isang beses sa isang buwan, binibisita ko ang mga refugee center upang magbigay ng payo sa mga bagong dating at tulungan sila sa paghahanap ng trabaho o pagsisimula ng negosyo. Sa pagbabalik tanaw, ang dalagitang umalis ng Venezuela noong Marso 2019 at ang ako ngayon ay tila magkaibang tao. Hindi lang ang panlabas na anyo, kundi pati na rin ang panloob ay ganap na nagbago. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang tiwala sa sarili. Dati, lagi akong nahihiya at iniisip ang sasabihin ng iba, ngunit ngayon, kaya ko nang ipahayag ang aking opinyon at abutin ang aking mga pangarap. Ang aking kakayahan sa Filipino ay kahanga-hangaring umunlad. Ngayon, nakakapagbigay na ako ng mga talumpati, nagsusulat ng libro, at lumalabas sa telebisyon sa wikang Filipino. Noong una akong dumating, kahit magandang araw ay hirap akong bigkasin, ngunit ngayon, nakikipagbiruan na ako at nakikipag-usap ng malalim sa mga Pilipino. Minsan, kapag kausap ko ang aking mga kaibigan sa Venezuela, parang naninibago na ako sa Espanyol. Isa sa mga malalaking pagbabago sa aking buhay ay ang pagkikilala at pag-iibigan namin ni Paulo de la Cruz noong huling bahagi ng 2020. Si Paulo ay isang TV producer na nakilala ko sa isang taping ng programa. Sa simula, trabaho lang ang aming ugnayan, ngunit unti-unti kaming naging malapit. Lubos na naunawaan ni Paulo ang aking proseso ng pag-adjust sa Pilipinas at higit sa lahat, sinuportahan niya ang aking mga pangarap at pangarap. Ang aming relasyon ay natural na umunlad. Sinabi ni Paulo na naakit siya sa aking positibong enerhiya at walang katapusang pagsisikap habang ako naman ay naakit sa kanyang kabaitan at pag-unawa. At noong 2021, kami ay nagpakasal.
ang aming kasal ay napakahalaga. Ito ay isang kakaibang seremonya na pinagsama ang tradisyonal na kasal sa Pilipinas at ang kultura ng Venezuela at maraming nagsabi, ngayon lang kami nakakita ng ganito kagandang kasal. Lalo na ang mga dekorasyon ng bulaklak sa venue na ako mismo ang gumawa ay pinuri bilang isang perpektong pagsasama ng silangan at kanluran. Ang mas nakakatuwa ay naimbitahan ko ang aking mga magulang mula sa Venezuela kahit na may mga paghihirap dahil sa COVID-19. Sa tulong ng gobyerno ng Pilipinas, nakarating sila isang buwan bago ang kasal. Pagkatapos ng ilang taon, muli kaming nagkita at labis silang ipinagmalaki sa lahat ng aking nakamit sa Pilipinas. Hindi namin akalain na magiging ganito kagaling ang aming anak. Napakabuti ng mga Pilipino sa'yo, sabi nila habang umiiyak. Sinabi pa ng aking ama, ang pagpapadala sa aking anak sa Pilipinas ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa aking buhay. Nanatili sila ng isang buwan sa Pilipinas, pinanood ang aking trabaho at naranasan ang kultura ng Pilipinas. Pagkatapos ng aming kasal, biniyayaan kami ng dalawang anak, si Angelo at si Sofia. Sila ay malusog at magagandang bata, isang halo ng dugong Pilipino at Venezuelan. Pinag-isipan naming mabuti ang kanilang mga pangalan, Angelo, na nangangahulugang mensahero, at Sofia, na nangangahulugang karunungan. Mula nang isilang sila, malaki ang ipinagbago ng aking mga prioridad. Siyempre, mahalaga ang trabaho. Ngunit mas naramdaman ko na ang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Ang aking layunin ay palakihin sila na ipinagmamalaki ang dalawang kultura, Pilipino at Venezuelan. Personal, seryoso kong pinag-iisipan na maging isang mamamayang Pilipino. Ang aking pagmamahal sa Venezuela ay hindi magbabago, ngunit ang Pilipinas ang naging tunay kong tahanan. Dito lalaki ang aking mga anak, at lahat ng pinakamahalagang sandali sa aking buhay ay nangyari dito. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang hindi kalimutan kung saan ako nagsimula. Gaano man ako maging matagumpay o sikat, hindi ko kinakalimutan ang mga araw na naghihirap ako sa pagbebenta ng bulaklak sa kalye. Isang beses sa isang linggo, ako mismo ang pumupunta sa tindahan, humahawak ng mga bulaklak at nakikipag-usap sa mga customer upang ibahagi ang kagalakan na dala ng mga ito. Minsan, napapanaginipan ko pa rin ang mga araw na nagbebenta ako ng bulaklak sa sira-sirang kalye sa Venezuela. Kapag inihahambing ko ang noon at ngayon, parang nasa ibang mundo ako, ngunit ang aking pagmamahal sa mga bulaklak ay hindi nagbabago. At naniniwala ako na iyon ang pinakamalaking lakas na nagdala sa akin dito. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking mahabang kwento. Ang aking ibinahagi ay hindi lamang isang kwento ng tagumpay ng isang individual, kundi isang kwento ng himala na dumarating sa mga taong hindi sumusuko sa kanilang mga pangarap. Hindi ako isang espesyal na tao. Isa lamang akong ordinaryong tao na nagsikap na huwag mawalan ng pag-asa sa gitna ng isang desperadong sitwasyon. Ang pinakamahalagang mensahe na gusto kong iparating sa inyo ay huwag sumuko. Anuman ang hirap na inyong dinaranas ngayon, maniwala kayo na hindi ito magtatagal. Ako man ay dumaan sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa sa mga lansangan ng Venezuela na iniisip na iyon na ang katapusan ng aking buhay. Ngunit sa huli, ang lahat ng paghihirap na iyon ay naging pundasyon ng kung sino ako ngayon. Pangalawa, hanapin ninyo ang inyong sariling kulay. Hindi ko sinubukang gayahin ang iba. Sa halip, pinagsama ko ang aking kakaibang sensibilidad mula sa Venezuela at ang mga teknik na natutunan ko sa Pilipinas upang lumikha ng isang bagong estilo. Kayo rin, sa halip na gumaya sa iba, hanapin ninyo ang espesyal na bagay na tanging sa inyo lamang. Pangatlo, huwag kalimutan ang pasasalamat. Hanggang ngayon, araw-araw akong nagdarasal ng pasasalamat kay Ginoong Miguel Santos na nagbigay sa akin ng pagkakataon, kay Aling Elena na naniwala sa akin, sa aking asawang si Paulo na minahal ako, at higit sa lahat, sa bansang Pilipinas, na buong pusong tumanggap sa akin. Hindi natin dapat kalimutan ang mga taong tumulong sa atin kapag nagtagumpay na tayo. Pang-apat, tulungan ang iba. Mula nang magtagumpay ako, nagsisikap akong tulungan ang mas maraming tao. Naniniwala ako na tungkulin kong ibalik ang tulong na natanggap ko. Kayo rin, kahit sa maliliit na paraan, magbahagi sa iba. Ang kabutihang loob na iyon
ay magdadala rin ng mas malaking kaligayahan sa inyo. Panlima, huwag matakot sa hadlang ng wika. Noong una akong dumating sa Pilipinas, kahit magandang araw ay hindi ko masabi. Ngunit sa araw-araw na pag-aaral, ngayon ay nakikipag-usap na ako sa inyo. Ang wika ay matututunan kung may puso at pagnanasa. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagsisikap at panghuli, mangarap ng malaki. Ako, na dating nagbebenta ng isang bulaklak para mabuhay sa isang araw, ay hindi kailanman pinangarap na mabubuhay ako ng may ganitong pagmamahal sa Pilipinas. Ngunit nagsimula ako sa maliliit na pangarap at unti-unting lumaki ito hanggang sa narating ko ito. Patuloy akong haharap sa mga hamon at lalago. Bukod sa pagpapalaki ng aking mga anak, gusto kong magbigay ng pag-asa sa mas maraming tao. Lalo na, gusto kong maging isang tulay sa pagitan ng Venezuela at Pilipinas. Pangarap kong magtayo ng isang flower farm sa Venezuela balang araw, isang magandang hardin kung saan namumukadkad ang mga bulaklak ng parehong bansa. Kung kayo ay nasa katulad kong sitwasyon o may bagong hamon na haharapin, huwag mag-atubiling. Ang Pilipinas ay isang bansang puno ng pagkakataon. Siyempre, hindi ito madali, ngunit kung magsisikap ka ng tapat at hindi susuko, siguradong magbubukas ang daan. Kung nagawa ko, isang ordinaryong tao, walang dahilan para hindi ninyo ito magawa. At sa mga dayuhang naninirahan sa Pilipinas at mga pamilyang may magkaibang lahi, minsan, malungkot at mahirap, ngunit kayo ay isang mahalagang bahagi ng lipunang ito. Ang inyong iba't ibang kultura ay nagpapayaman sa Pilipinas. Magtiwala kayo sa inyong sarili at abutin ang inyong mga pangarap. Sa mga Pilipino, nais kong iparating ang aking pasasalamat. Dahil sa inyong lahat na buong pusong tumanggap sa isang dayuhan na tulad ko at itinuring akong kapamilya. Narito ako ngayon. Ang kultura ng hospitality, ang pakikipagkapwa-tao, at ang pagpapahalaga sa edukasyon ay mga bagay na hindi matatagpuan sa ibang lugar. Lubos kong ipinagmamalaki na maging bahagi ng isang bansang may ganito kagandang kultura. Sa huli, kung ang aking kwento ay nagbigay sa inyo ng kaunting lakas ng loob at pag-asa, labis akong masisiyahan. Kung mayroon man sa inyo na naisip, kaya ko rin pala, o susubukan ko ulit, sapat na iyon para maging makabuluhan ang aking pagbabahagi. Baka mayroon din sa inyong paligid na tulad ko na may pangarap sa gitna ng kahirapan. Ang isang maliit na salita ng pagpapalakas ng loob ay maaaring maging malaking tulong. Nawai bumuo tayo ng isang lipunan kung saan sinusuportahan at pinalalakas natin ang isa't isa. Kung naantig kayo sa kuwentong ito na puno ng pag-asa, mangyaring i-like at mag-subscribe sa channel. At kung ibabahagi ninyo ang inyong mga karanasan at saloobin sa mga komento, labis ko itong ikagagalak. Ibahagi rin ninyo ang inyong mga kwento. Kung mayroon kayong katulad na karanasan, maaari tayong magsuportahan sa isa't isa. Mangyaring ibahagi ang kuwentong ito sa inyong mga kaibigan. Para sa iba, ito ay maaaring maging simula ng pagbabago sa kanilang buhay. Huwag sumuko sa inyong mga pangarap. Kayo rin ay maaaring mamukadkad na parang isang magandang bulaklak. Sinusuportahan ko ang inyong mga pangarap ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at dalangin ko na maging maligaya kayong lahat.